Pag-usapan pa natin ang mga ganap ngayong Pride Month kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, may mga lumapit na ba sa Rainbow Desk ng Muntinlupa? Ano ang reaksyon dito? Sa ngayon, Pops J, dahil kaka-aproba pa lang o dahil inaprubahan pa lang ito ng Advisory Council or yung tinatawag nating Bahaghari Advisory Council, ay magsisimula pa lang silang pumalap ng mga LGBT members dito sa Muntinlupa City. Pero umaasa naman itong Gender and Development Office ng Muntinlupa City LGU na marami sa kanila ang pupunta dito kasi very hopeful yung mga residente nila dito sa mga programang ipinapatupad ng Muntinlupa City and especially itong Gender and Development Office, Pops J. Francis, gaano ba kalaki ang LGBT community sa Muntinlupa? May datos na ba ang LGU? Sa ngayon, Pops J, hindi pa kasi natutukoy kung ilan or gaano talaga kalaki yung mga LGBTQIA+ community or yung mga miyembro nito dito sa buong Muntinlupa City. Pero dahil bubuo sila ng database at magkakaroon nga ng profiling para ma-register yung mga LGBT members dito nga sa isinusulong nilang programa. And sa ngayon kasi talagang nire-recognize din nila yung struggle o yung mga concerns and issues ng mga LGBT members dito sa Muntinlupa City, Pops J. Ano ang reaksyon ng LGBT community sa planong profiling sa kanila? Kailan ba yan planong simulan? Sa ngayon kasi, Pops J, dahil sinisimulan pa lang or gaya nga ng sabi natin kanina, kakabigay pa lang ng approval from the Gender and Development Office and at the same time dun sa Advisory Council, ay wala pa tayong nakukuhang reaksyon mula dun sa mga LGBT members or nandyan sa sektor na yan. Pero sabi naman nitong Muntinlupa City LGU, very positive naman yung mga nakuha nilang response kasi nung una pa lang na pinaplano nila ito, yung pagtatayo or pagkakaroon ng Rainbow Desk and at the same time yung pag-push ng ilan sa mga programs na makakatulong sa mga LGBT members ay umaasa sila na talagang makakatulong ito sa iba't ibang kinakaharap nilang concern. Halimbawa yung mga nabanggit nga natin pagdating sa employment, sa education, sa healthcare. Ayun, Pops J. Francis, may mga nabanggit bang issue na gustong unahin ng Bahaghari Advisory Council? Meaning, nabanggit mo kasi kanina parang may discrimination. Kung may problema ka sa diskriminasyon, yon pwede kang dumulog. Ano pa yung mga issue na medyo naririnig nila na recurring, no? Madalas na mangyari dito sa Muntinlupa? Sa opisina ng Gender and Development Office Council or nitong Muntinlupa City LGU PACJ, ang pinakamadalas daw kasi na lumalapit sa kanila ng mga LGBT members ay yung may problema pagdating sa employment. Kasi may mga ilan sa kanila na halimbawa hindi raw natatanggap sa trabaho kasi talagang usually nakakatanggap sila ng discrimination from this specific employer and yun yung gusto nilang ma-address na sana hindi maging issue yung kanilang gender identity or yung kanilang SOGI kasi ito yung gusto din na mapigyan ng ng kumbaga awareness doon sa Muntinlupa City LGU kung ano talaga yung SOGI at bakit mayroong LGBT na tinatawag dito sa ating mundo, Pops J. Kaya ito yun yung gustong isa sa mga tutukan ng Muntinlupa City LGU, yung employment at mabigyan ng mga trabaho yung mga ilang sa mga miyembro ng LGBT members na hanggang sa ngayon hindi nabibigyan ng pagkakataon mabigyan ng hanap buhay. Pops J. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.